Halina't makiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan dito sa Healing Mass sa Veritas. Magandang tanghali po sa inyo lahat mga kapanalig. Ipinagdarasal ng Radio Veritas ang lahat ng intensyon para sa araw na ito. Mga pasasalamat, kaarawan, personal na panalangin, mga kagalingan at kapayapaan ng lahat ng kaluluwa. At sa mga intensyon po na lahat nakasabi ng Veritas Kapanalig Community. Ngayon po ay Huwebes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon at paggunita kay San Luis Gonzaga na manata sa Diyos. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan po ni Reverend Father Arlo Yap, SVD, at ang ating mga lektor na sina Sister Tess Gallardo at Sister Franz Cruz. Magsitayo na pong lahat. Purihin ang Panginoon, tumawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ibanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway, tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, tumawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumainyo. Yung pong ebanghelyo natin ay tukol po sa pagdarasal, tukol sa panalangin. At si Jesus laging sinasabi sa kanyang mga alagad, magdasal. At a certain point, sinabi ng mga apostles niya, paano ka magdarasal? And Jesus taught them how to pray. Ama namin, sumasalangit ka, sabay ng ngalan mo. Yung panalangin Ama namin, kumpleto yun eh. Kumpleto yun sa mga bagay ng elemento ng yung masangkap ng tunay na panalangin. Bago tayo magputuloy sa ating pong katahimikan, tayo dudulog muli sa Panginoon at tayo hihingi ng Kanyang awa at kapatawaran. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawa tayo na makapangyarihan Diyos, patawan sa ating makasalanan, patibay sa buhay walang hanggan. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, lakas ka ng mga walang inaasahan kundi ikaw. Ang panagluhog namin ay iyong pagbigyan, sapat kami mga tao lamang, na pawang may hina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikaw ay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagliliyab ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng tagutom at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos,
pinigil niya ang ulan at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Kagila-gilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mong muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw, para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin, at nang mamatay, pati bangkay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig, kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Magsitay pong lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang alagad, sa panalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Akala nila pakinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama
ang inyong kinakailangan bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sambay nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad na nasa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailaman. Amen. Sapagkat kung pinatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din na kayo ng inyong amang nasa langit. Ngunit, kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama sa langit. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Yung paggamit ng maraming salita sa panalangin ay binabatikos ng mga born again sa mga Katoliko. At pag sinabing gumagamit ng maraming salita sa panalangin, ang tingin nila ito yung pagdarasal ng Santo Rosario. Hindi naman totoong napakaraming salita ang panalangin ng Santo Rosario. Hindi po. Dalawa pong aspeto yun. Una, yung maraming salita. Yung pangalawa, paulit-ulit. Sa diwa ng paulit-ulit na panalangin, walang masama roon. At kailanman, hindi kinunden ng Diyos ang pangungulit ng panalangin. Example, meron ba kayo naalala sa isang talinhaga ni Jesus na mayroong isang kapitbahay, kinakatok yung kapitbahay na tulog na? Tao po! Tao po! Pupungas-pungas yung may-ari ng bahay, binagbuksan, ano ba kailangan nyo? Ay, mamang himulmol. May kamag-anak kong dumating galing probinsya nagugutom. Wala lang may pagkain, baka may pagkain ka dyan. Ano? Binulabog mo ganyan. Sinarado yung pintuan. May katok na naman. Tao po, manghimulmol. Ako na naman. Diyos ka naman. Ano ba kailangan mo? Hingi sana ng pagkain kasi wala nang mapakain sa kamag-anak ko Sinara na naman. Tao po! Tao po! Sabi ng Panginoon sa talinhaga niya, kung yung mamang ito na hindi magandang ugali, nagbigay pa sa isang taong makulit, how much more the Heavenly Father na magbibigay sa iyo ng kailangan mo. Hindi bawal ang makulit. Hindi bawal ang paulit-ulit. Mali yung balangkas na ma-born again. Sino ba rito na walang anak na hindi makulit? Lahat ng mga anak pag may kailangan nangungulit. At paulit-ulit. Pangalawa, yung pangalawang issue na, yun daw napakaraming salita. Yung salita lang naman sa Rosario, sa Rosario ay Hail Mary, Our Father, Glory be, yun lang basically. Pero, hindi naman talaga napakaraming salita. Bakit? Ang konteksto ng panalangin ng Santo Rosario, hindi sa salita. Sapagkat ang Santo Rosario ay hindi panalangin ng salita, kundi panalangin ng diwa. Meditation. Kaya we meditate on the mysteries of the Holy Rosary.
Yung panalangin na Hail Mary, full of grace, yun ang parang pinaka-background music. Sa iba nagdarasal sa Santo Rosario, when they try to meditate the mysteries of the Holy Rosary, kailangan merong parang yun ang sing-song. Parang yun ang pinaka-background music. But hindi nga ito panalangin ng salita, kundi panalangin ng diwa. Umaanda rin diwa meditating on the mysteries of the Holy Rosary. Pangalawa, hindi ito panalangin ng muso, kundi panalangin ng puso. Bakit? Hindi tayo nangunguso lang ng panalangin, kundi panalangin ng puso. Na ating isinasa loob yung mga nangyari sa buhay ni Jesus at sa buhay ng ating Inang Birheng Maria. Yun yung ating inlalagay sa ating puso. Hindi ng muso, kundi ng puso. Kaya taliwas yung sinasabi ng mga born again. Ang pagdarasal sa Santo Rosario ay bahagi ng ating pagpaparangal kay Mama Mary. Tandaan niyo, we don't worship Mama Mary. We venerate Mama Mary. Veneration meaning giving honor to Mama Mary. Isip ko, lahat ba tayo gusto pumunta sa langit? Kayo ba makapanalig? Yes or no? Gusto niyo ba pumunta sa langit? Yes. Amen? Yes or no? Yung mga gusto pumunta ng langit. Yes or no? Yes. Second question. Yung ba mga born again, gusto rin pumunta ng langit? Yes or no? Good. Third question. Catholic man o born again? Iglesia ni Cristo man o Katoliko? Tanong. Kung nababanggit si Mama Mary sa Biblia, where do you think is Mama Mary? Ha? Catholic o born again? No. Catholic ka man o hindi, sumagot ka sa akin. Halimbawa, sagutin mo ako. Where do you think si Mama Mary ngayon? Sa langit o sa impyerno? Sa langit. Tanong. Kung ang born again gusto mapasa langit sila at naniniwala rin sila, si Mama Mary, because siya rin naging nanay ng ating Panginoon Kristo, nasa langit din siya. Paano kikitain ng born again si Mama Mary sa langit? Isipin mo nga, kung born again ka, halimbawa, paano mo kung makipagkita kay Mama Mary? Unless you believe that Mama Mary is someone else, hindi pwede. Even if they don't respect Mama Mary, hindi pwede, hindi sila maniniwala si Mama Mary nasa langit din eh. Hindi pwede. Now, if they also believe that Mama Mary is in heaven, paano lang kikitain si Mama Mary sa langit? Tama. Hindi nga. Paano haharapin ng born again si Mama Mary? Mama Mary, sorry ha. Siyempre, pala sila nasa langit eh. Oh, sorry ha, pinabatikos kita nung araw. Paano kayang kikitain? I'm sure si Mama Mary sasabihin sa kanya, okay lang yung anak pa rin kita. Kahit na pa, binabatikos mo ko. Kahit manawari sana, may born again, nagpunta dito sa langit, baba sa lupa, sasabihin sa kanyang kapwa born again, hindi totoo si Mama Mary na para siya yung parang panlin lang sa mga Katoliko. Sasabihin nito, born again ang galing sa langit, si Mama Mary ay totoo na sa langit. Agad siyang batikusin sapagkat tama sinasabi that si Mama Mary will be called blessed in all generations. All generations shall call me blessed. Ganda ng ngiti mo, Mami ah. Totoo. If you all would like to go to heaven,
we will meet those saints, especially Mama Mary in heaven. At pag tayo halimbawa ay gumala sa kanila, maluwag ang loob natin, makakapili sila sa langit. Pero sa mga taong bumatikos sa kanila, mahirap yata silang humarap sa mga binatikos nila. Tama. Simple lang naman, di ba? And last but not the least, yung panalangin pala sinasabi ng Diyos, bago mo hingin sa Kanya, alam niya na. But, kahit na pa alam niya na yung hinihingi mo, kailangan sabihin mo pa rin. Ulitin ko, kahit alam na ng Diyos ang hinihingi mo, kailangan sabihin mo pa rin. Example, alam mo bagong school year, pasok ka ng mga bata. Alam mo yan. Alam mo yung anak mo, yung bag niya, 2 taon na. Alam mo yung anak mo, kailangan ng bagong bag. Mas maganda bilang magulang, anak, magpapasok ka na. Anong gusto mo para sa pasukan? Kahit alam mo, kailangan niya ng bag, mas mabibigyan mo siya sigurado kapag binanggit niya, Mama, kailangan ko ng bagong bag. Mas masarap bigyan yun kasi sinabi niya. Halimbawa, kami mga pare, Father, anong gusto mong ipasalubong ko sa iyo? Pag sinabi kong kahit ano, ang hirap kaya nun. Mag-iisip pa siya. Pag pinapakain ako, sabi sa akin, Father, saan niya gusto kumain? Kahit ano. Ang hirap kayang sabihin kahit ano. Halimbawa, pagluluto mo ako, Mami, Father, ano gusto mong pananghalian? Kahit ano. Ang hirap kaya nun. Kailan ko sinasabi, Father, anong gusto mong pananghalian? Seafood. Oh, di ba? Any food that I see. Seafood. Any food that I see. Mas madaling isipin niya, gusto ko Japanese food. Halimbawa, gusto ko kare-kare. At least alam ng paghahanda yung gusto ko. Kaya sabi ng Panginoon, alam naman niya kung ano hihingin natin Kailangan sabihin pa rin natin. Example, yung classic story ko, kung paano papaliwanag na bago hingin mo sa Diyos, alam niya na. Example. True story na po. Nangyari to sa India, Calcutta. Balikan ko ng story kasi gusto-gusto ng story na yun Ito yung nangyari sa kumbento ni Mother Teresa of Calcutta. May isang matandang lalaki lumapit sa kumbento niya at humihingi ng isang klase ng gamot na hindi ginagawa o not manufactured in India. Imported yung gamot na yun. Hawak-hawak ng matanda yung parang pinakakarton ng gamot. Tapos lumapit doon kay Mother Teresa, Mother, meron po ba kayong ganitong klaseng gamot? Sabi ni Mother Teresa, naku, tatay, wala po tayong ganyang klaseng gamot. Para kanino po ba? Alam mo na, Mother, para sa anak ko, mamamatay po kasi siya pag wala siyang gamot na ganito. Please po. Naku, tatay, wala tayong gamot na ganyan Mabait ang Diyos, magdadasal tayo. Sa madaling salita, di wala magawa yung matandang lalaki, naghintay doon, nagdadasal. Maya mo, 30 minutes after, meron isang pakete, isang package ng gamot ang dumating galing sa Europe. Tinanggap na mga kamadrihan ni Mother Teresa of Calcutta. Binuksan. Pagkabukas ka mo nung package, on top nung nasa loob ng package, ay mismong gamot nung kailangan ng matandang lalaki. Sinabi nung mga kamadrihan kay Mother Teresa, Mother, meron po itong gamot yung aking hinahanap ng matandang lalaki. Binigay kay Mother Teresa. At ni Mother Teresa naman, pinuntahan yung matanda na darasal, sabi sa kanya, Tatay, eto yung gamot, kagagaling lang ho, kadarating lang ho dito, galing pa ng Europe.
may nagpadala sa atin sa pakete, isang package ng gamot. At nasa ibabaw mismo, itong gamot na kailangan nyo. Umiyak yung matanda lalaki. Oh, salamat po, mother. Yung anak ko may pagkasa mabuhay. Salamat po. Umiyak yung lalaki. Tapos sabi ng Mother Teresa, alam mo, mabay talaga ang Diyos. Bago ka pumunta pa rito sa kumbento, 3 days or 4 days ago, ang Diyos must have touched some hearts, mga puso, nandun sa Europe na nakatira, nagpadala ng gamot. 4 days ago pa. At dumating gamot na ito, tamang-tama kailangan mo ngayon. Na bago pa hingin ng matandang lalaki, yung gamot, 4 days ago pa, may hingi po ang Diyos ng mga puso at kalooban para magpadala ng gamot na kailangan niya. Ibig sabihin, may mga bagay na bago pa hingin, binibigyan na sila. Halimbawa, you've been asking, Lord, sana ang anak ko magkaroon ng gabay sa buhay, magkaroon ng direksyon sa buhay. Hindi agad dinarasal mo. But without you knowing it, maybe yung anak mo may na-meet isang barkada na malapit sa Diyos. Inimbita yung anak mo, uy, gusto mong sumama sa Singles for Family and Life? Meron kaming seminar na ginaganap mo, baka gusto sumama. So, nainganyo yung anak mo, sumama! Aba, ngayon, involved sa singles? Can you imagine, nagpadala ang Diyos na isang taong dadalhin yung anak mo, mapalapit lamang sa Diyos. Kaya nga ang panalangin, nadidinig ng Diyos. Kaya nga sa ating Book of Sirach na binasa ng first reading, pansinin po ninyo yung kababalaghang ginawa ni Elijah. Kahit ano hinihingi ni Elijah, umulan man, binibigay sa kanya. Laging binibigay, hinihingi ni Elijah. Pero meron silang something in common. Yung masarap bigyan ay ang mga mababait. Di ba? Kung may mga anak ka mabait, ang sarap bigyan. Kung may anak ka na salbahe, ang hirap bigyan. Tama, mali? Tama. Kaya pag mabait ka, ang bilis kang bigyan. Pag mabait ka. Pag masungit, ang hirap bigyan. Kaya pansinin po ninyo ang ating Salmo Responsorio. Sa Panginooy, magalak. Sino? Ang masunurin at matapat. Yung masunurin at matapat, yun ang mabait eh. Kaya magagalak ka because you will be blessed dahil kay masunurin at matapat. Again, masarap bigyan ang taong mabait. Ang description mabait, yung masunurin at matapat. Kamukha ni Elijah. Kamukha ng sino mang magaang ang loob niya, ang panalangin niya umaakyat sa langit. Blessed na blessed ang mga taong mabait sapagkat ang Diyos ibibigay ang gusto niya. Sa Panginooy, magalak ang masunurin at matapat. Laging binibigyan ng Diyos ang mga panalangin ng mga taong masunurin at matapat. Mag-stay po tayong lahat. Itinuro ni Jesus na maaari natin tawagan ng Diyos na ating Ama. May matatag na pag-asa nating dalhin sa Kanya ang ating mga hinaing. Sa bawat kahilingan at sasagot, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway laging ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yumaong mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaon, naway makita na sa harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para po sa mga may kaarawan, sa mga araw darating, si Tess Gabay, pati sa mga petitions po natin makapanalig, lahat kayo nandito sa himpi ng Radyo Veritas. Saan po natin makapanalig yung nakikinig sa Radyo Veritas, kasama ng families of Peter Cruz, Pre, Canlas, Uy, Parto, Tividad, Mendoza, Oro, Antiquin, Pagdanganan, Winnie, Early, Nonet, Tony, Lindsay Hugo, Heidi, Esther, Mines, Sonia, Chit, Wilma, Tess, Terry, Homer, and Marivic, and MJ, Peaches and Long, Dr. Jesus Yap, Dr. Paul Malabanan, Goring Perez, Nelly Mirable, Dolly Alano, Ed, Tom, and Dante, Rod and Esther, Cynthia Gallardo for safe trip, also for Romel Pangilinan, at sa intention po ni Father Troy, at para sa kagagaling po ni Nadang Pilandre, Benenasing David, Bibsin Apple, Meli Rendor, Tita Glo Cabrera, Letty Hongko, RV Bartolome, Christy, Boy Leticia Terrado, Dali Canseco, Tony Malabanan, Gayan Alan Ramos, Enica Asuncion, at para sa lahat ng ating makahilingan bilang mga kapanalig, manalangin tayo sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang maraming nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pakikinig sa aming mga hinaing. Tulungan mo kaming lagi manalig sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Ito aming hiniling sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat papakanin at pangalagaan at iyong dinudulutan ng banal na pakikinabang. Ipagkaloob kami ihuwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan sa pamagitan ni Kristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niya rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan sa pamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ay umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gapit palayain. Kaya't siya'y kinalingan ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtisan niyang iyon sa krus ang kanyang kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay.
Kaya kaisa ng mga anghel nagsiawit na papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal na makaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiis ang kung sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang katawan na hahandog para sa inyo. Hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng makasalanan. Gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin pag-aalaala sa pagkamatay at muli pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaanin namin si tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama na kami magsasalo-salo sa katodugo ni Kristo ay mabukod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapan mo yung simbahan na gana sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Pope Benedict, honesto namin obispo ng Tanang Kaparian. Alahanin mo rin mga kapatid namin na himlay na may pag-asa rin muling mabubuhay, gayon din lahat ng mga pumanaw. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Lalo tigit sina Joey Bacus, Tony Santa Ana, Roy Ramos, Adoracion, Belen and Leonardo Yap, Lourdes, Apolonio and Angel Malabanan, Linda de la Cruz, Carlos Antonio Sr. at Rita Catenza. Kawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawa mo pagkitapat kami lahat na makasalo sa iyong buhay ng walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaysa na mapustot ang lahat ng mga banal na namoy din sa digdig ng kadugod-dugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupulis kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating aawitin ang panalangin tinuro sa atin ating Panginoon. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para lang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng papahiris Kristo ang aming tagapagligtas. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. O Panginoon sa Kristo, salamat sa mga apostol, kapayapaan iniiwan ko sa inyo, ang aming kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguhin ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaya sa iyo sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon laging sumainyo. At sumainyo rin. Sino may mga kahilingan sa Panginoon? Taas ang kamay. May mga hinihingi kay Lord. Yan. Good. Makapanalig, close your eyes. Makapanalig na nasa labas ng studio, nakikinig ngayon, close your eyes. Makapanalig na nakikinig pero driver at nagmamaneho, don't close your eyes. Baka kayo mabangga. Nahingin ninyo sa Panginoon ang gustong hingin. Okay. Pagkaraan yan, as you close your eyes, tignan mo kung meron kang sama ng loob. Pakiramdaman mo kung may sama ka ng loob. At kung may kasama ka ng loob, kung meron kang sama ng loob, may naalala ka na dahil ng sama ng loob mo, pangalanan mo, pwede mo kinakalang banggitin. Okay? Sabi sa atin sa responsoryo, sa Panginooy magalak ang masunurit tapat. Kasi babasbasan niya ang mga panalangin ng mga taong mababait. Now, dito sa ating studio ngayon, pupuntahan mo anybody bilang proxy. Masama loob mo, lalapitin mo yung taong yung sama na loob mo, halimbawa, proxy siya, sabi sa kanya, God bless you and peace be with you. Okay? Kahit masama loob mo, lalapitan mo. Pag nagawa mo yan, yung panalangin mo, didinggin ng Diyos. Okay? You move around now and bless each other. God bless you and peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Makapatid natin si Jesus, tinuruan niya ang kanyang maalagad ng panalangin, tinuturing ang Diyos na ating Ama sa langit. At siyang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad naman ang tinatawag si piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sambahin na akit ako nang ika'y mama
kaya't mahal kita. Kahit walang langit, kahit walang apoy, sa'yo'y manginginig. Huwag nang mag-abala upang ibigin ka, pagkat kung pag-asa'y bula lamang pala, walang mababago, mahal pa rin kita. Magsitayo po para sa panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinatanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kukupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama, mapagmahal, ang pinagsaluhan namin banal na pakikinabang na nagpapahiwatig na iyong pakikisa sa tanang naritong nakikipagdiwang ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan sa pamagitan ng Kristo kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Please come forward for the special blessing. At please, don't forget to watch Nandahil sa Pag-ibig. Kasi ako po yung consultant ng scriptwriters. Opo. Maganda po yung ending po niya, maganda po. Ako na nagsasabi sa inyo. Opo. At saka yung buhay po ni Father Alfred doon, totoong pare. Yung human side ng pare. Doon po sa Nandahil sa Pag-ibig, channel 2 po. So, Piolo nga po, kay Piolo. Sumayin yung Panginoon. At sumayin. Pag tinataas ka aking mga kapanalig, sa lahat ng pagkaramdaman in Jesus' name, hiningi ko po sa inyo, Ama, ng kagalingan. Gaya po ng turo ni Jesus sa amin lahat, aming isinusuko sa iyo lahat aming makahilingan. At tulutan mo sana kami, Panginoon, patuloy kami maging maganda loob namin, patuloy kami maging masunurin at tapat sa iyo, upang aming panalangin at aming makahilingan ay makararating sa iyo. Kami hinihiling sa dakilang pangalan ni Jesus na bubuhay tagaharing kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin yung Panginoon. At sumayin. Pagpalanawakan makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ating pagdiriwang, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maraming salamat po kay Reverend Father Arlo Yap, SVD, sa kanyang panguna sa pagdiriwang ng banal na misa. At sa ating mga lektor na sina Sister Franz at Sister Tess, maraming salamat po. At sa inyo pong lahat na dumalo sa ating misa ngayon, maraming salamat din po. Muli po tayong magsama-sama bukas sa alas 2:15 hanggang 1:00 ng hapon para sa isa na namang pagdiriwang ng banal na misa. At manatili po kayong makinig dito sa Radio Veritas 846, ang Radio Totoo. Ako naman ang iyong kapanalig, Homer Viray, kasama po si Marlon at si Ate Agnes na bumabati ng magandang hapon. Sumayin niyo ang katotohanan.